araw po. Ako si Atty. Claribel Lucila. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang interesting na kaso tungkol sa hindi pagkaka-consummate ng kasal at paano ito naging basehan para ideklarang walang bisa ang marriage. Ito po ay ang kaso ng Chi Ming Choy versus Court of Appeals, isang landmark case sa family law ng Pilipinas. Isang Chinese national ang nagpakasal sa isang Pilipina noong May 1988. Ngunit matapos ang kanilang kasal, sinabi ng asawang babae na hindi kailanman natupad ang kanilang marital relations o consummation ng marriage simula May 22, 1988 hanggang March 15, 1989. Sa panahong ito, wala ni isang pagtatangka ng pagtatalik sa pagitan nila. Ipinahayag ng babae na hindi man lang niya nakita ang ari ng kanyang asawa at hindi rin nakita ng asawa niya ang kanya. Dahil dito, nagsampa ng kaso ang Filipina upang ipawalang bisa ang kanilang kasal. Ang dahilan, ang incapacity ng asawa na gampanan ang kanyang tungkulin bilang asawa. Ang tanong ng marami, kapag hindi ba nakumpleto o na-consummate ang kasal dahil sa incapacity ng isa sa mag-asawa, maaari ba itong maging basehan para ipawalang bisa ang kasal? Ang Korte Suprema po ay nagpasya. Oo. Kapag ang isang asawa ay may incapacity na gampanan ang marital obligations at ito ay seryoso, permanente at umiiral na noong simula pa lang ng kasal, ito ay maituturing na psychological incapacity sa ilalim ng Article 36 ng Family Code. Sinabi ng korte na ang marriage ay hindi lang kontrata. Ito ay isang special partnership na nangangailangan ng mutual love, respect, at kasama na dito ang marital intimacy. Kung hindi ito natupad, nawawala ang isang mahalagang elemento ng kasal. Dito sa kaso ng Choi, itunuro ng Korte Suprema na ang failure to consummate the marriage due to the incapacity ay maaaring maging basehan ng Declaration of Nullity of Marriage. Hindi ito simpleng problema ng mag-asawa, kundi isang kondisyon na nagpapakita ng kawalan ng kakayahan na gampanan ng essential obligations ng kasal. Mahalagang tandaan na ang annulment at Declaration of Nullity ay may iba't ibang grounds. Sa kasong ito, ipinakita ng korte na kapag may incapacity na umiiral na bago pa ang kasal at nagresulta sa hindi pagkaka-consummate nito, maaari itong gamiting basehan para ideklarang walang bisa ang kasal. Kaya kung interesado kayo sa mga family law topics, siguraduhin niyong mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod nating legal discussions. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Atty. Claribel Lucila.